Intro. Yun na yun. Wala akong naisip na special na intro today. Ayos sa get-up, ah. Wala kang paki, pre. Okay. Ngayon lang to kasi may nangyari sa buhok ko eh. Di ko na-explain kung bakit. Pero yun nga, how about a little bit of change pagdating sa look. Nox. Tsaka hindi ako 24 na eh. Oo nga, tsaka hindi ako mahilig sa headwear actually. Napilitan ka lang. Napilitan lang ako eh. Tsaka di ba mukha akong adventurer? Mukha akong Australian na mga hunting ng Aborigines. Oops. Gago ka. Joke lang yun Anyway, welcome to the show. Welcome. Yes, ang tagal natin bago nag-recording. Ang bilis nung araw, no? Parang kahapon lang, January 1 pa eh. Tapos ngayon, mid-January na. 15 na bukas. Nga, January 14 tong recording na to eh. Ini-specify pa eh, no? Naisip mo na bang pumasok sa mundo ng stand-up comedy? Wala pa akong confidence eh. Bakit? Pero siguro pag nandun na ako, kahit hindi na ako magsalita, matatawa na sila eh. Bakit? Tingin mo mascot? Tsura ko pa lang. Tingin mo mascot ka? Pero nagsusulat din ako ng materials ko, pero lang. May mga bits ka na? Meron akong notebook eh. Nga pala everybody, si Frank kasi trip niyang pumasok sa mundo ng stand-up. Saan? Pero alam mo, na-realize ko, hindi kasi advisable na pasukin mo yung stand-up just because nakakatawa ka among your peers. Kailangan may ka kasi, may sapak ka sa ibang tao. Kasi iba yung nagpapatawa ka among your peers. Kasi komportable ka. Versus dun sa stand-up comedy. Yes. Kasi may stage yun eh. Tapos syempre, maraming tao kang papatawanin. Mahirap yun. Hindi lahat makakasabay sa trip mo eh. Yun nga. Tsaka dati naisip ko rin yan nung after college yun eh. Naisip ko lang kasi nakaka-inspire sila Dave Chappelle. Ganyan. Si Russell Peters. Tsaka yung mga oldies pa sila, Cat Williams. Ayun nga lang, ang naisip ko rin, may stage fright ako eh. Ayoko eh. Diba? Ang scary. Yung pag nandun ka na, tapos nakatapat na yung ilaw sa'yo. May chance na maging choker ako eh. Kasi ako, mabilis ako mablangko kaya. Kaya nga hindi ako pwede mag-debate eh. Kasi maubusan ako ng vocabulary to throw at you. Yun nga. Tsaka di ba, napansin mo nga dito sa podcast na to, panay ang sabi ko ng salitang ano-ano. Pag ganun, nawawala na ako, iniisip ko yung nagsasabihin ko kasi naubos na yung words eh. Tsaka tatry kong lumayo sa ganong habits mo. Sa ganong habit. Nagiging crutch ko na yun eh. Pero yun nga, nakakalungkot minsan yung stand-up comedy kasi ang hirap daw talagang maging comedian. Napakahirap magpatawa. Kasi iko-control mo yung crowd, iko-control mo yung humor mo para pasok dun sa panlasa nila. At the same time, kailangan meron kang wittiness. Kumbaga mahirap i-balance yung humor mo sa reaction ng crowd. Tumama ka sa mic. Pero okay lang yun. Hindi, ang naisip, na naman ako. Sorry. Hindi, ang naisip ko rin kasi, ang hirap din kasing maging, tawag dito, ang hirap din mag-program nung materials mo eh. Tsaka, halimbawa, may mahaba kang material na i-memorize. Pero as long as ikaw yung sumulat, tingin ko by heart alam mo na yung sinulat mo. Ang diba? Problema mo na lang, paano i-take ng tao yun pag narinig nila? Yan nga eh. Yung humor ko kasi sobrang bastos pre. Kaya so ako hindi naman. Yun nga. Ang pangit kasi pa magre-rely ka sa crude rumor eh. Itong podcast natin, napakadumi nito. Oo nga eh, di ba? Napakabarubal nitong podcast natin. Minsan ka napapaisip ako, bakit kaya may mga nagsistay pa, no? Kaya nga eh. Salamat doon. Salamat sa inyong lahat. Since day one. Since day one. Ngayon, 31st episode. Diba? Minsan, pag maisip mo mag-stand-up, parang ayaw mo nang pasukin kasi, halimbawa ito. Na-observe ko yung mga stand-up comedian dito sa Pinas. Hindi ko na lang papangalanan, ano?
Hulaan nyo na lang kung sino. Pero no beef, no problems with them. Pero nakita ko kasi mayroon silang ginagamit na crutch. Ano yung crutch? Ginagamit nilang crutch yung pagmumura. Oo nga. Sa stand-up nila. Halimbawa, pag may Pilipinong nagmura sa stand-up, nakakatawa na agad. Parang, wala na ba kayo ibang ma-offer? Tapos yung iba naman, yung jokes nila, saksakan ng konyo. Walang makasabay na pangmasa eh. Kaya, pag titingnan mo yung comment section nila, ang iisa lang sinasabi, ang corny naman neto, walang kwenta yung joke. Huwag ka na magpatawa, Lods. Ayoko na makinig sa'yo, Lods. Puro ganun yung comment. Nalulungkot ako. Kumbaga parang nakakatawa sila. Kaso, normie yung mga nakikinig, parang hindi nila ma-appreciate. Well, you would argue that. Nandun na ako. Ang problema ko lang minsan kasi, wala na silang ibang ma-offer eh. Kasi ang hirap naman talaga mag-offer ng bago. Diba? Maganda sana kung may observation ka sa society tapos gagawan mo ng joke. Make fun of society, make fun of stupidity. Diba? Yun yung kay Dave Chappelle, diba? He makes it look easy pero napakahirap ng ginagawa niya. Tsaka, yun nga, kaya naisip ko kung pasukin to stand-up kasi madali ako mag-joke eh. Tsaka dapat yung bayag mo kasi laki ng Mount Everest. Dapat meron kang balls of steel. Brass balls. Yun din, tsaka minsan pag may kita kang nagbabam, yung nagbabam sa mga stand-up nila, parang oof. So yung mga heckler, parang gagi yung pa pala. Feeling ko may makakasuntukan akong heckler pag ako. Yung mga heckler, puta, mga walang kwentang nila lang yun eh. Parang bigla na lang papasok dun sa area ng pinagpa-performan mo tapos gagaguhin ka lang. Parang may gusto silang patunayan. Parang I'm funnier than you, bitch. Parang siguro may frustration yun, mga hindi nakapasok mga tinira sa puwet ng mga tito nila. Ayan yung humor, di ba? Hindi, okay lang yun. It happens. Gago ka. So, tagal natin di lang podcast eh. Hindi, okay lang yan. Huling podcast natin nung Pasko pa ata yun. parang nag-uusap lang ulit tayo ngayon. Yun. Pero yun nga, hindi ko na feel pasukin yun kasi choker ako eh. Dati ba napag-usapan natin, what if naging battle MC tayo ng flip top? Tangin na, boy. Wala. Choke na ako kung choke. Ako nag-choke na parang. Tas magagalit sa akin si Enigma. Ano naman, pre? Bigyan mo ng chance eh. Huwag naman ganun, pre. At saka may tryouts kasi yun eh. Hindi naman basta-basta yun tsaka dun dapat established rapper ka na eh. Parang ganun yata yun eh. Hindi ako sure. Pero ang alam ko, binibigyan ka naman kasi sila ng chance. Sa stand-up, alam mo, ganun din sa stand-up comedy. Bibigyan ka ng chance. Meron kang parang briefing siguro. Ganun, meron kang screening. Ganun. Dun pa lang sa screening, ganun na ako eh. Wala na ako ma-offer eh. Pero alam mo, mas nag-enjoy na ako ngayon mag-podcast eh. Parang kesa mag-stand-up comedy. Kasi malaya ako dito eh. Dito may prone ka rin mag-joke eh. Nangyayari nga sa akin yun eh. Nangyayari sa atin din. Pero yun nga, let's try to carry the conversation as we say a lot of words. Nyam, 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 nyam. Ngaw, ngaw. Ngaw, ngaw. Nyam, nyam, nyam. O nga pala, nakakapag food trip ka pa ba sa mga fast food? Hindi na masyado. It might seem a random thought pero biglang naisip ko lang, bakit ba, napansin ko pag sa fast food, no, parang ang tatakaw ng mga tao pagdating sa sausawan. Napansin mo? Sa KFC. Sa KFC. Sa KFC. Pag nag-stand-up comedian ako, mga benteng piyok. Frank Piyokero. Kumusta kayo dyan? Yo! Inang yan. Mic check! Ngayon lang kita ulit narinig magpiyok. Bakit nga ba piyok ka ng piyok? Anong problema mo, pre? Ewan ko. Iinom ka pa, lalo kang mapipiyok nan. Hindi, para mabasa yung makina. Magkaroon ng lube. May lubricant, tumulas. Alin sa sausawan? Pinag-uusapan natin yung sa sausawan. Sa KFC, di ba? Parang nagiging trend noon yung naghahakot sila ng gravy. Sasabihin ko ngayon na to, maraming magagalit sa akin. Pero I don't give a shit. Hindi ako nasasarapan sa gravy ng KFC. Actually, matamlay na eh. Para lang siyang harina na nilagyan mo ng maraming tubig. Parang cornstarch lang.
Teka lang. Before we delve into this shit, no? Sa lore ng KFC gravy. Sige. Masyadong malawak yan. Actually, may lore na tong KFC gravy eh. Yung unli gravy ng KFC sa Pilipinas. Hindi ko lang maintindihan, ito muna. Meron pa bang unlimited gravy ngayon sa KFC? Tingin ko wala na. Parang nililimit na lang din nila yung paghingi ng gravy. Depende sa branch, ha? Depende sa branch. So, most of the time, wala na tayong makikitang dispenser ng gravy sa KFC. Siguro sa ibang branch, meron pa rin. Pero, ngayon, na lang, yung cup na lang, ganun. Yan. Alam mo, dati pang problema yun eh, no? Napaka-toxic na problema nun. Ito muna, no? A decade ago na to eh. Matanda na ako eh. Nung college kasi, gawain namin, pag magla-lunch break kami o kaya dinner na, bago umuwi, magki-KFC kami. Mura lang yun eh. Sa Makati. Yung fan shots. Fan shots. Fan shots ng KFC, 50 pesos. Tapos may unli gravy ka pa. Ang ginagawa talaga namin, gaya ng ibang mga Pilipino, no? Kukuha kami ng isang lalagyan, yung plato mismo. Extra, Tapos pupunuan namin yun ng gravy. Dispenser namin. Wala kaming pakialam. Unli gravy, bitch. Tapos, ginagawa naming sabaw. Kasi ang sarap eh, mainit. Yes, nakadagdag din ang quantity na kakainin mo kasi babayahe ka pa, di ba? Mainit sa tiyan. Mainit sa tiyan. Yun nga lang, nung tumagal, na-realize ko rin, after college na to, na-realize ko, hindi ko na na-appreciate yung chicken mismo. Yung gravy na lang. Yung gravy na lang. So, ang ginawa ko, nilimit ko yung gravy, tapos sinawsawan ko lang dun yung chicken ko. Na-appreciate ko yung KFC chicken after nun. Kaya naisip ko, tangin ang dayok-dok talaga natin sa gravy. Napaka-suga pa natin sa gravy, gagi. Hindi ako na sa gravy na yan. Yung sila na-hype sila. Yung daming gravy ako, hindi parang normal lang. Kasi mas na-enjoy ko yung chicken. Ang gusto ko dun sa KFC yung original recipe. Tapos sasaw-saw lang ng konti sa gravy kasi hindi talaga ako nasasarapan sa gravy. Buti nga ganun sa'yo eh. Sorry. Mas masarap yung gravy ng Jollibee. Talaga? Para sa akin. Tsaka McDo. Sa McDo, arguably. Kaya konti lang sila magbigay, mga hayop sila. Pero mabuti na rin, good for KFC na nililimit nila yung distribution ng gravy. Nililimit na nila. Mabuting nilimit nila yung distribution ng gravy kasi nga maraming abusado. Maraming dayok-dok. Napansin ko sa mga Pilipino, no? Lalahatin ko na tayo kasi guilty kasi lahat tayo guilty eh. Hindi ako magpapaka-plastic dito. Sinabi ko earlier, guilty rin ako dito. Talagang suga pa tayo sa sausawan for some reason kasi para siya nagiging replacement or substitute sa mushroom soup ng KFC. Hindi, suga pa tayo sa lahat ng libre. Yun! Basta unlimited na libre. Asahan mo. May nakita akong video na nakaraan, yung free taste ng alak sa ata yun. Okay. Anong store to? Yung kailangan SNR. Ayan membership. Yun, May nag-video doon na babalik-balikan niya yung free taste ng alak. Tapos para sa parang, nakakatawa ba yan? Ang patay guto mo naman. So you're saying, ginagawa nilang content yung... sa ngayon. Yung pabalik-balik sa free. Pero matagal ng problema ng yung mga Pilipino yan. Pag sinabi mong libre, putang. Magfa-flux sila dun, di ba? Alam mo, ang lungkot nga kasi parang nagre-represent yun ng problema natin as a society. Totoo. Di ba? Parang litaw na litaw yung pagiging mahirap talaga ng Actually, may nabasa akong anecdote nun sa libro ni Bob Ong. Okay. Ewan nung libro, bakit baligtad magbasa ng libro mga Pilipino? May storya doon na sa Amerika daw, may isang barber na nagpa-free haircut ng isang araw. Tapos may mga pumunta, mga police, mga iba't ibang profession, janitor. Okay. Tapos yung mga ginupitan niya, nagbigay ng gift sa kanya, binigyan siya ng regalo, o kaya token of appreciation. Tapos may dumaan daw na Pilipino, nakita niya, libreng haircut. Dinagpagupit siya. Kinabukasan, nagulat yung barber kasi may isang bulto ng Pilipino nakapaila sa barbershop niya. Ganun tayo kakupal. Gago, ang sakit nun. Ganun tayo kakupal.
Yun nga eh, parang siguro malapit-lapit siya doon sa kasabihan na binigyan ka ng kamay, gusto mo pa yung braso. Malapit siya doon. Dayok-dok tayo pagdating sa libre. Oo nga, masakit talaga tong sabihin sa kapwa mo Pinoy. Pero totoo kasi. Yun yung totoo eh. Masaktan kayo, I don't give a shit. Yun nga, tingnan mo yung, di ba natin napag-usapan natin yung mga condiment addict sa Mang Inasal. Mang Inasal, di ba? Yung chicken oil, konti na lang tutunggain na eh. Para mga gago. Kulang na lang ihalo sa Coke. Who knows, may gumawa na nun. Kadiri. Tapos haluan pa ng kalamansi yung Coke. Tapos yung sa Only Rice, yung kahit hindi na maubos, pa-refill ng pa-refill. May nakita ako ganito ginawa, pre. Yung naubos na yung chicken niya, buto na lang to. Tapos, hiningi pa siya ng hingi ng kanin. Yung server, nagtataka, bakit... wala ka ng ulam, ba't hingi ka pa rin ng kanin? Naka-promo siya so whatever. Ang ginawa niya, naging ulam naman niya, yung chicken oil. Sabi ko, ang lala nito, tangina cholesterol yan Oo nga diba? Ang gago. Di ba niya nararamdaman na hinahag na ni Papa Jesus yung puso niya? Nakagrip na. Tama na yan, anak. Huwag ka munang pumunta sa amin. Hindi ka pa pwede. Balikan nga natin saglit yung KFC Only Gravy. Sige. May na-witness ako. Similar lang na situation dun sa Mang Inasal story ko, no? May pagka-buraot kasi talaga eh. Ako din, sige. Judgmental na kung judgmental, it's fine, sige. I'll take it. Pero kasi, may kasama ako nun sa natin tropa, si Erald, shout out. Ayun. Ang nangyari, tapos na kaming kumain nun eh, nagpapababa lang kami ng kinain namin. Sa KFC to. KFC sa Tektite. Tektite, okay. Nandun kami sa may high table, yung may high seat, yung high chair. Tapos yun, nagmumuni-muni kami sa may labas, sa may bintana. Tapos napalingon ako sa left side ko. May lalaki, nagsi-cellphone. Nagbabrowse lang siya sa phone niya. Tapos may hinihigop siyang sabaw. Sabi ko, okay, may higop ng sabaw. Alam mo, mushroom soup. Akala ko mushroom soup. Yung pala, yung Only Gravy ng KFC, hinihigop niya pa rin, Tapos habang nagbabrowse siyang ganyan, sabi ko, tangina, ano to, karinderya? Ginawa mong sabaw yung KFC Only Gravy. Mas naman siya tignan, mukha naman siya nagtatrabaho. Oo. Pero yun nga, naging ugali na kasi ng mga Pinoy na gawing sabaw yun eh. Kaya nga eh. Diba? Alternative ng sabaw sa karinderya. Oo. Natanga ako sa kanya, natulala ako ng ilang seconds eh. Tapos, bahala ka dyan. Sarap lapitan, tapos bubulungan mo lang. Ang ina mo, buraot. Kasi siya naman, ha? Di ba na? Hindi mo ka siyang dissenting tao, naka-gel pa eh. Oo. Tapos mukha pang mayaman sa ating lahat. Ganun. Tapos biglang sarap na sarap siya. Sabaw. Mushroom gravy. Pero gravy pala, KFC gravy. Ang gago, sobrang nakakainis. Kaya yun, buti na lang nilimit na nung KFC alam ko nilimit na. May nakita nga ako dyan gumawa dun sa isang baso, pinuno. Dumaan sa akin, tontuwa pa siya. Ay, kadiri, gagi. Aanhin mo yan, putang ina. Isang chicken lang naman yung isasaw-saw mo dyan. Ano yan, iuwi mo sa inyo, putang ina. Di ba dati nagkaroon ng partition plan? Sa plato. yung sa gravy, sa kanin. Sa chicken. Dito sa malaking part yung gravy. Gago. Kasi silang mga gago. Actually, mali rin yung KFC na gawin yun kasi talaga bang in-expect nila na susunod yung Pinoy sa ganung partition plan sa plato? Pero gusto mo makita ng mas worse? Punta ka ng Wendy's. Doon sa Only Salad. Talaga? May rin doon? May gulo? Mas brutal doon. Talaga? Naranasan ko yun dati. May kasabay kami sa Only Salad. Talagang nagigit-git siya. Tapos yung yung plato niya punong-puno na ng salad. Naka-tower na. So, ang ina mo, patay gutom. Ay, sa bagay, sa 7-Eleven din may mga abusado dun sa ice cream tsaka sa Slurpee. Mga tao talaga, basta libre tsaka unlimited. Tsaka ano ba isa nun? Yung may ice cream din na... yung dispenser? Anong yun? Alam ko sa... Tama ba? Sa Ministop ba yun? Hindi yata eh. Hindi, Uncle John's ng Ministop eh. Hindi, I mean dati. Nakalimutan ko eh. Pero yun nga, may ganun ng senaryo. No? Unlimited. Basta pag sinabi mong only at saka free, bang. lalabas ang pagkadayok-dok ng Pilipino. Parang Black Friday. Black Friday na mellow. Iba yung Black Friday sa Amerika. Marami rin kasing gusto magtipid eh. Nagagets ko naman yun. Kaya lang grabe naman yung pagiging buraot natin. Sobra naman hindi yan. Kung sobrang pagtitipid mo to the point na nakakapaka na ng iba. Diba? Gago. Naalala ko pa pala ito.
yung condiment section ng SNR matagal nang tinanggal. Ba't wala nang ganun? Alam mo, nalungkot ako na nagalit. Kasi dati mild lang naman ang pagkuha ko ng condiments dun eh. Kasi di ba meron tayong maliit na cup binibigay sa atin ng mga ganyan lang karami kukunin nyo, ganun. Binibigyan ng employee ng SNR. Ganito lang kakaunti yung pwede nyong kunin. Ketchup and mayo or meron pang onions, pickles, yun. Limited lang. Ang ginagawa ng iba, dadalhin nila doon yung tray nila. Tapos doon sa plato, sa paper plate. Sa paper plate. Doon nila mapatay gutom. Ketchup, splooge. Mayonnaise, splooge. Splash. Putang inan yan. Onions. Tapos pag nakita mo, di ba, tapos na sila, hindi naman inubos. Yun nga. Parang tingin. Gago nga yung mga yun. Kaya sinisisi ko rin talaga yung ibang mga buraot sa condiments. Kaya nawalan tayo ng privilege Ano ba naman yung simpleng makisama man lang kayo dun sa mga sa mga employees nga na nire-refillan nila yan every time kasi nga ang buburaot ninyo. Tsaka kung hindi nyo kayang ubusin, di ba? Bakit? Ba't kailangan mo? Tingnan mo nga sa mga sa mga eat all you can. Di ba? Kahit pa paano doon, may discipline pa sila eh. Or so I thought. Diba? Di naman, bira lang din naman pumunta sa mga ganyan. Ayun nga, pag may okasyon lang. Yung nga, nakakalungkot yung pagiging buraot natin, nagkukos ng downfall. Yun nga, we can't have nice things anymore kasi may mga abusado. Among us may abusado. Tingnan mo na pag-usapan natin, kalit-liit ang bagay, condiment, abusado pa, diba? How much more if it's something else, diba? Fuck all of you. I hate you. I hate humans. Kaya kayong mga abusado, bitag kayo. Tingin ko throughout history may mga kwento rin ng abuse sa iba't ibang bagay. Yung ang tawag dito. Since the Spanish occupation pa yun Spanish era pa, may mga ganyan na rin siguro. Nadala lang natin until now. I mean, hindi na ako kasali doon, syempre. Hindi na ako buraot. Hindi naman ako ganun. Kung may kahinan nga sa office, nagpapahuli pa ako. Sige na, anong matera sa akin, bahala kayo. Actually, ganun din ako. Parang ayoko munang sumali dun sa riot. Pag may natry, di salamat. Uy, may free pizza. Uy, birthday ni ganito. Biglang, may birthday pala, tapos kakain kayo pizza, tapos yung soft drinks, yun na. Tama bang i-criticize yung mga kumpanya na ginagawang parang bargain yung pa-Consuelo de Bobo, yung pizza. Nakaka-insulto ba yun? In a way. Kasi parang parang bata ka na may malalang sugat tapos binanaidan lang. Hindi ginabot. Parang ganun. So yun nga, figuratively, parang band-aid solution lang. Band-aid solution. Sa malaking problem. Pero kung galing naman sa pera ng mga head ng department, parang appreciate na lang. Ganun nga minsan ganun Pero minsan yata, hindi ako maniniwalang galing sa pera ng kumpanya yun. Malamang galing sa bulsa ng mga head. Maaaring galing sa bulsa nila, tapos papare-inverse nila. Yung mga, bigay niyo sa akin OR Nakakatawa ang puta. Bili ang pizza doon. Pero hingi kayong OR Siyempre, para ma-reimburse. May mga nagkainitan na ba dahil doon sa free pizza sa kumpanya? Yung sa talagang experience ko, wala naman. Napaka-buraot naman kung meron. Tingin ko may nangyari ng ganun. Siguro, pero hindi lang natin nakita. Yung mga isang piraso na lang na pizza tapos nag-away pa sila. Yung ganun. Nagpatayan. Equivalent sa road rage. Parang kaliit-liit ang bagay nagiging malaki dahil sa pagiging selfish ng mga tao. Buta na ng mga road rage ngayon, magkakamukha, Alam mo, napansin ko, yung mga nag-road rage ngayon, kahit lalo na last year, parang nananadya silang mga road rage. Para mag-trend. Para mag-trend. So, magkakamukha sila di ba? Lalo na lalo na yung bago ko yun, si Ben Diesel. Tawag ko sa kanya, Ben Unleaded. Yung kamukha ni Ben Diesel. Kasi parang tuwing linggo na lang may nakakaaway siya. Nananadya nga yun. So, sana nga may pumatol tapos isahan lang siya sa mukha. Siguro titigil yun. Kung may pumatol sa kanya. May na-experience akong road rage. Sobrang tanga, promise. Pauwi kami nun paakyat kami. Doon sa may highway na madilim pa yun. Sa may highway na yun. Although marami namang dumadaang kotse, ganyan. Biglang may uminit yung ulo sa UV Express na sinasakyan namin. Nakamotor siya, tapos biglang uminit ulo niya kasi kinat daw siya ng UV.
Tapos ang ginawa niya, kinat din niya kami, humarang siya sa gitna. Humarang siya sa gitna. Tapos minumura-mura niya yung driver. Hindi siya bumaba sa motor niya. Talaga tinitretel lang niya from a distance. Tapos lumapit siya dun sa may pinto, sinuntok niya yung pinto. Ano? Ang ina mo, no? Yabang mo Tapos lasing pala. Parang alam mo yung ang kulit, yung ayaw kang tantanan. Alam mo ako minsan, kaya natatakot akong magkasasakyan or magkamotor. Papatol talaga ako Pag nakante ako. Depende. Kaya pag naka-motor ka, dapat meron ka siguro hammer. May martilyo. Hindi naman. Pero akala ko nga ganun yung mangyayari sa akin. Pero nung naranasan ko mag-bike tayo, ang mahaba pala pasensya ko. Parang, di ba ilang beses na na-experience yung may mga tanga-tanga na ako sa lubong na tricycle. Oo. So, parang, sige. Yung iba kasi sobrang nagmamadali Akala ko bigla akong tangina mo, bumaba ka dyan. Ako hindi na lang papatol ng ganun. Pag lumayo na lang, siguro murahin mo. Ay na mo. Kasi pabalik tayo sa mulong. Nung nasa momentum na ako, biglang may sumulpot na tricycle. Tanga yun. Tinginan na lang ako. Sige na, bante ka na, tanga. Ang ina mo. Baka talo na manok mo sa Texas yun. Baka talo na yung manok mong ugok ka Minsan kailangan din siguro nating intindihin yung mga nagro-road rage. Minsan lang Minsan may mga asshole talaga. Pero minsan yung iba parang bitter. Hindi, may mga reasonable naman na reason ba't ka magagalit Pero may iba na parang nananadya na lang. Gusto lang talaga ng scene. Gusto lang mag-cause ng scene. May chance kasi na may problema sa bahay yun. Dinala sa labas. Parang mga bitter sa buhay, ganun. Tapos naghahanap ng ibang channel, sino papatulan. Ayun, ganun din. Tsaka gusto nila mag-trend sila kasi nakikita nila may infamy. May infamy na tapos nagiging successful sila in a way kasi nagiging meme sila. Nagiging meme, nagiging tawag dito, nagiging idol ng mga kapwa nilang douchebag din. Oy, pwede yun Pwede yun. I'm not making that shit up. Kung nakikinig si Ben Diesel ngayon o si Ben Unleaded, tangina mo, sana may pumatol sa'yo. Tapos iisahan ka sa mukha. Tingin ko babait ka Tangina mo. Bakit galit ka? Hindi kasi nakakapikon siya. Siya na nga yung mali. Siya pasiga. Siya yun ang kakat Ganun nga yung gusto nila mangyari. Sila yung mali. Paano kung maka-aksidente siya? Halimbawa, may bata pala sa loob. Ay problema niya na yun. Diba? Gago. Kung yun yung way niya magpapapansin, delikado yun. Kaya putang ina mo. Wala lang. High blood na naman ako Bahala ka dyan. Gusto nyo mag-trending by doing that? Fuck you, bitch. Minsan nga kasi may mga part lang talaga na iisipin mo. Baka naman kasi may pinagdadaanan din yan. Siguro, maliban na lang kung naging physical yun. Ibang usapan na yun. Nilalabasan niya ng weapon. Diba? Sayad. Last trip mo, Ben. Kung naman trip niya, baliw siya. Hindi na dapat siya pinapansin. Hindi kasi ang problema, pag ito na naman tayo sa social media, isipin na naman nila na, ay, memeable to. Ay, plausible. Akala nila nakakatawa. Akala nila nakakatawa kasi kamukha siya ni Vin Diesel. Yun, ngayon, yan ang problema, kaya ang hirap maging stand-up comedian dito. Iba yung humor ng mga Pinoy. Yun din, Gusto kasi nila yung joke pangkanto Gusto nila madaling sakyan Gusto nilang humor pantanga Kasi namula tayo sa mga slapstick comedy, di ba? Yung mga na comedy. Gagi, pagdating ba sa mga comedians dito, sino yung pinaka-bet mo? Comedian? Stand-up comedian? No, not stand-up comedian. I have to elaborate. Mga TV TV personality. Sa ngayon? TV or film comedians. Si Michael V. Sa ngayon, ngayon. Ngayon, dati sino? Siyempre, si Rene Requestas. Same. Same. Tsaka si Eddie Garcia. Eddie Garcia? Comedian siya Para sa akin lang sa mga delivery ba yun? Naman. Paisa ako. Isa lang. Pampadulas. Ano yan? Pampadulas. Tinakita mo si Manoy. Nilabasan na. Di ba may ganun siya? Yung ang haba nung diction niya po. Lumabas na. Pwede ka na magbawas. Bawas na. Yung movie nila ni FPJ pa yun. Yung naiihi na siya. Di siya makaihi. Pero yun nga, si Rene Requestas talaga the best para sa akin. Rene Requestas. Tingin ko unpopular opinion nga yun Kasi di ba pag
Pinoy ka, sino yung favorite Dolphy. mong, sino yung favorite mong comedian? Dolphy, Babalu. Redford White. Pero yung top 3 ko talaga si Rene Requestas, si Babalu. Tapos yung isa I think siguro si Carding Castro. Si Carding Castro, yung kapartner ni Redford White. Yung malaki yung bibig. Alam ko singer din yun eh. Di ba musician siya? May movie sila ni Redford White, yung tuwan-tuwa ako, yung galing silang gubat. Sa kanila galing yung joke ng yung tren, malaking uod. Tapos ang dami nang gumaya. Okay, tamo. Nag-set sila ng standards. Nag-set sila ng template. Yun nga eh. Kasi napansin ko yung ibang mga comedians dati, heavily reliant sila sa slapstick. Yung iba naman... Tsaka mga gay jokes. Yung mga gay jokes, gagawin nilang katatawanan yung mga... Pag-usapan na natin dati, yung mga blackface. Pag negro ka, nakakatawa ka. Pag bading ka, nakakatawa ka na rin. Di ba may comedian na bading si Bernardo? Yun, yung boss ni yung boss ni Kevin Cosme. Cosme! Galing nun. Galing nun. Pag nakikita ko siya on screen, masaya ako eh. Nalungkot nga ako nung namatay siya, di ba? Pandemic days yun eh. Namatay siya di ba sa US? Sa US. Naging citizen ba siya doon? Di ako sure eh. Parang hindi siya nagpakain sa sistema. Yun nga eh. May iba kasi talagang na-burnout na sa show business. Yun si Bernardo, yung nakakatakot na nakakatawa. Alam mo yun? Siya lagi yung striktong boss na sobrang masungit. Pero nakakatawa. Hi, Cosme! Ano ba yan? Hoy! Yung presence kasi nila, yun yung i-appreciate mo eh, stage presence. Tsaka pag sinabi mong acting talaga. Hindi tulad ng ibang artista ngayon. Yun nga eh, kaya nga hindi ko na ma-appreciate yung TV nowadays eh. Tinaman naman yung nakakatawa yung show na yun, yung Black Rider ba yun? Pangalan pa lang parang... Si Wuwu Madwid. Si Wuwu Madwid. Hindi, The Black Rider. Malamang hindi lang talaga, parang Black Rider. Pag madumi isip mo, iba yung naisip mo eh. Kung dirty-minded ka, may dating siya sa'yo eh. Di ba? Pero nung nakita ko yung mga clips nun, sabi ko, ano ba to? Parang... Pilit na action. Para siyang pinilit na Kamen Rider. At hindi nila makuha yung rights para sa Kamen Rider, kaya naging Black Rider siya. Tapos yung mask niya, yung face mask lang, yung parang tube mask. Tapos kunwari ang badass siya, nagmamotor siya, broom. Si Black Rider nandyan na. Who cares? Si Black Rider nandyan. Gago ka. Joke lang. So tayo na kasi title yun eh, no? The Black Rider. Parang, tangin na. Nakakatawa din yung acting ng mga villain dun eh. I'm so bad. I'm a villain. Masama akong tao. Napakasama akong tao. Papatayin ko yung pamilya ni Black Rider. Parang, alam mo yun, gusto ko kasi sana may subtlety, pero gets ko na villain ka. Gets ko na piece of shit ka. Ganon, Black Rider ang puta. Maganda nga yung series pinapanood ko. Yung Jack Reacher. Pinanood mo na? Episode 1 pa lang ako kanina. Ganda pala nito. Angas. Subukan ko nga yun. Tsaka yung lead character doon, may rumor na pwede siya maging Batman eh. Tapos parang, gagi. Pwede. Mukha nga siyang Batman actually. Pwede siya maging Batman. Tsaka laki ng katawan niya, mukha siyang Toguro. Para siyang galing sa comic book. Yung katawan niya pang template eh. Pwede mong gawing Superman, Batman. Pwede siyang superhero. Pwede siyang Omni-Man, ganyan. Mga basics lang na superhero, pwede mong ilagay sa katawan niya, ganun. Tsaka perfect fit siya dun sa role. Kaya maganda. Yung kay Tom Cruise kasi, ang liit ni Tom Cruise eh. Pandaki ko eh. I-appreciate ko si Tom Cruise kahit Scientologist siya, and Scientologists are sketchy, very scary. At mag-usapan yun. Don't fuck with them. Ayoko. Alam ko may Scientology church dito eh. Talaga? Parang may nakita ako. Holy shit. Hindi ko lang matandaan kung saan eh, pero somewhere in Manila ata. I might be wrong May nakita ako, promise. Kakakilabot. Pero hindi ko alam kung relevant sila, kung malaki ba silang movement sa Pinas. Dami ko nababasa tungkol sa Scientologist na galawang gangster talaga. Gangster yun. Huwag natin pag-usapan na natin. Hindi, konti lang naman. A little bit. Parang meron silang tinatawag na camp. Camp? Oo. Paano camp? Yung parang, doon sila magtitraining ng mga member.
Parang concentration camp. Oo nga, ganun nga yung naano ko yun kay Scare Theater dati sa YouTube eh. Pero okay. parang hindi naman napatunayan. Parang hindi niya na-debunk. Pero ang story doon may mga kinikidnap daw para mapuwersang mag-convert yun. May mga kwento na... Rumors lang naman yun, rumors. Ito, hindi to rumor. Talagang nangyayari kasi bigla ka daw nilang i-approach. Halimbawa, let's say nasa concert ka. May mag-a-approach sa'yo. Hindi mo kilala. Mawa, ako yung taong yun, i-recruit kita. I'm a Scientologist. Uy, Frank, kamusta na? Tagal natin din nagkita. Gusto mo bang sumama sa amin? Tapos ikaw matatanga ka. Kasi ba't mo ko kilala? Nagkita na ba tayo dati? Hindi mo ba natatandaan? Tara, sama ka sa amin sa Scientology. Ganun. Tapos, kapag humindi ka sa kanila, itatrack nila yung number mo, address mo, lahat, everything about you. Nakakatakot. Guguluhin nila buhay mo kasi hindi ka sumali. May ganun talaga daw na nangyari. Hindi siya rumor. Talaga? Sabi ko nga, siguro may mga hacker tong mga to. Imposibleng wala Ibig sabihin, ganun sila kalaki. Marami na sila talaga. Sa Hollywood nga, napakaraming Scientologists dun eh. Oo, di ba? Si John Travolta. Yun ang bentahe nila eh. Hindi lang yun, marami pa eh. Si Giovanni Ribisi, yun. Lesser known actor, pero yun nga, nagugulat ka na lang eh, Scientologist yan? Tanginang yan. Si Tom Cruise kasi medyo may... Outspoken kasi siya eh. Medyo okay pa eh. Parang mabait na version. Kind of. Pero I would argue na si Tom Cruise crazy person din. Oo. Pero mild crazy. Hindi siya yung crazy na alam mo yun, yung... May nabasa nga akong article dun eh. Parang weirdest way na na-meet nila yung mga celebrity. Na dun si Tom Cruise. Tapos yung nag-send ng story, nagtatrabaho sa isang parang DIY or mga nagbebenta ng appliances. Pumunta daw dun si Tom Cruise, naghanap ng ref. Pero hindi niya tinitignan. Inaamoy niya lang daw. What? Tapos yun doon natangal. Ba't niya inaamoy yung ref? Tapos kakaamoy daw niya ng ref. May isa siyang napili kasi it smells good. Ha? Tapos siguro ko ako rin nagtatrabaho doon parang, Ang labo. Di ba? So kung bibili ako ng vacuum, maamuyin ko muna yun. Inaamoy daw niya isa-isa yung mga ref. What? Hindi niya tinitignan yung specs, kung maganda ba, ano yung feature. Inaamoy niya lang daw. Putang inang yan. Saan ako nabasa sa crack.com. Cracked? Meron pa pala nun? Meron pa, pero di na masyadong relevant. Tang inang yan. Yun, crack talaga. He might be on crack. Si Tom Cruise. Ang lupit eh. Pero na-appreciate ko siya ever since naman. Top Gun days niya. Nothing to take away. Tsaka very entertaining kasi si Tom Cruise eh. Para siyang yung Dante Varona natin dito. Dante Varona. Gago, idol ko yun. The greatest stuntman sa Pilipinas. Hari ng stunts. May kamukha si Dante Varona na Japanese person eh. Yung sa samurai film, yung Harakiri. Yung bida? Yung bida. Kamukha niya yun eh. Pero gagi, bilib ako kay Dante Varona. Ang taas ng tinalon niya sa San Juanico Bridge. Plakda siya doon sa tubig. Gago kung ako yun, basag mukha ako dun. Ewan ko, patay na ata ako. Siguro mas magaan siya sa atin. Hindi siya trained naman yung katawan niya kasi. Yun nga, pero pag-ahon daw kasi niya, ang kwento, nasira yung damit niya, ganun. Sobrang lakas ng impact kasi. Tsaka panigurado, may mga mali-mali ka na. Tsaka sa taas kasi nun, kahit sabihin mong tubig yan, solid surface yan. Magiging solid surface yan kasi plakda siya. Upon impact. Hindi siya pa ganun, yung talon niya. As in, plak. Lupit, no? San Juanico. Sakit nun. San Juanico Bridge, tatalonin mo. Parang, para saan kaya yun talaga? Para lang may mapatunayan ba siya? Ganun? Siguro para masabi na siya yung kauna-unahang taong tumalon sa San Juanico Bridge. Ganun. Okay. Yun yung minsan nakakatawa yun, na parang the first ever to do this. Tapos yun na trend. Hindi ka lang basta trending. Paano kung yung mga gumaya? Gusto nila maging historic eh. Ewan ko lang yung kay Dante Barona kung anong trip niya. May mga tawag dito, may mga FPJ villains ka ba na na-appreciate? Naman. Random thought lang ulit, sorry. Siyempre, na tayo sa classic. Sila, pangalan nito? Si Paquito. Paquito Diaz. Kapatid niya, si Romy Diaz. Gago, nakakatakot yun. Yun, yung mga bigoting sumunog ng isang bayan. Yung mga tawa na yun, yung mga sumusunog ng bata sa isang village.
Tayo nakakatakot, pero mas gusto ko mas gusto ko si Romy Diaz na comedic kasi. Comedy kasi. Si Paquito parang seryoso pa Yan ang gusto ko, lumalaban. Amoy pinipig. Doon si Paquito Diaz ang Joker. Kung si FPJ si Batman, si Paquito Diaz ang Joker. Hindi pwedeng hindi sila magkasama sa pelikula. Yun nga. Pero mas hindi naman comparable, no? Mas na-enjoy ko lang yung presence kaunti ni Romy Diaz. Pero ako din. Kasi gagi bigote pa lang nun, patay ka na eh. Diba? Yung tinginan mo lang nun eh. Tan. Nandiyan na siya. Sige, bumunot ka. Bunot Major. Ay, hindi, kay Eddie Garcia pala yun. Tsaka si may isa pang magaling din mag-villain. Si Subas Herrero. Yun. Yung Castilla. Laging laging mayor. Mayor na rapist. Lagi siyang politician na may kinalaman sa drugs tapos manyakis. Parang gano'n. Yung gano'n. Yan ang gusto ko, batang-bata. Ang lagi niyang linya, bueno. Yan. Bueno. Spanish na Spanish eh. Meron pang isa sino ba to? Yung malaki katawan. Yung ganito yung boses. Nagbibintangan mo ba ako? Si ano yun? Si Zandro Zamora. Tangina showbiz talk na naman. Hindi, pero nakakatuwa yung mga presence nila eh. Very appealing. Si din magaling mag-villain. Si Johnny Delgado. Johnny Delgado. Johnny Delgado. Ang galing din. Nakakatakot din yung mag-villain. Actually, scary niya. Parang si parang pag nagsama sila ni si Johnny Delgado tsaka si pangalan nito yung sa Kinatay. Si John Regala. John Regala, nakakatakot sila. Lungkot nung ending nun eh. No? Pati si Dick Israel. Dick Israel din. Gusto kita eh, ha? Ganun pa na dila. Yung dumidila siya sa... Alam mo ikaw, gusto kita eh. Kaso may pagkatanga ka. Masarap ka naman eh. Aviator shades. Yun. Yung style kasi niya yung parang kaki na yung parang cool. Ang cool parang Joe Pesci, ganun. Parang Joe Pesci. Siguro niloloko mo ba ako? Ganun siya eh. Kasi naman pare, di ba? Ang sexy-sexy niyan eh. Hindi mo ipapatulan yan. Mapipigil ako pa yung sarili ko. Ang sexy-sexy niyan. Ganun. Parang iga-gaslight niya. May mga hand gesture pa siya na. Yung bullshit hand gestures. Hindi ko na makasalanan ko talaga minanya ko yan. Ang ganda-ganda yan eh. Ganun. Parang masisisi mo ba ako? Ganun. Manyakis siya minsan. Pero minsan para siyang... Bida rin siya minsan eh. Wayas nasa side siya ng bida. Ganun. Ganun. Para siyang... tama ba yung term para sa kanya? Sidekick? Sidekick. Let's just use that word for the meantime. For the sake of the conversation. Yeah. Biglang naisip ko lang eh kasi sana in the future hindi sila maging forgotten. Diba? Tayo yung maging spokesperson nila. Gago, nag-exist tong mga to. Appreciate nyo. Diba last year yung Showtime ba yun? Yung gumamit ng AI? Gumamit ng AI para i-project yung mukha ng mga former comedians dun sa mukha. Alam mo, na-appreciate ko yung thought. Yung thought. Pero the way it was handled, for me, creepy. Yung AI. Medyo disturbing. Parang, tingnan parang, tapos lang AI. Yun nga eh. Hindi naman siya malicious. Nagagets ko yung intent. Pero nung nakita ko, nakripihan ako malinis yung intention, pero the way na in-execute. At saka maraming na-touch eh. So, okay lang. Go for it. Whatever. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa nostalgia. Nostalgic tayo mga tao. Hindi, malicious naman kung sinabi kong nostalgia baiting yun. Yung nangyari na yun. Hindi siguro, yun lang yung team kasi. Yun nga eh. Modern... sana mga villain naman. Modern solutions kasi siya eh. For, a modern solution siya for nostalgia, yung AI. Actually, nagamit na nga ng Beatles eh. Di ba? Nakapag-produce sila ng bagong kanta ngayon. Talaga? Using AI. Paano ba ginagawa yung sa Bee Gees? Hindi Bee Gees. Beatles. Gagi bingi. Beatles. Beatles pala. Sorry na. Bee Gees. Hellbent. Papiga mo yung itlog mo doon. Huwag pa kami, style lang! Uy, kaya mo Hirap nun, gag. So mag-revive ka na ng Bee Gees. Beatles, okay. Beatles, gawa sila ng bagong kanta using AI. Kasi parang ang storya nun, yung meron silang, nag-record sila ng kanta, kaso
parang hindi naayos kasi na-overwhelm yata ng ng gitara ni John Lennon yung boses. Tapos tinabi nila yung record na yun. Ngayon nga may AI na nalinis, naayos. So, ginawa nilang music video. Ang ganda pero syempre AI kasi. Alam mo si Peter Jackson yung director. Tingin ko dapat tanggapin na natin ito na tayo. AI. Ano na yun? Parang anino na. I mean, galit pa rin ako sa AI art. Hindi ko mapapatawad yun kasi stealing na eh. Pero kung AI na for the sake of recreational purposes lang, for your own lang, tapos hindi mo re-redistribute, okay lang yun. Wala akong problema dun. Pero yun nga, as long as walang theft na nagaganap, okay na ako dun eh. Tsaka ano nangyari, no? So may consent naman May consent naman ng Beatles. Yun nga, kung mayroon namang consent why not? Pero nakakaasar lang, no? Bakit umabot tayo sa punto na yung AI, hindi talaga siya nakakapagpagaan ng trabaho natin. Instead, nangaagaw pa siya ng trabaho ng iba. Di ba ninanakaw niya yung trabaho ng iba? Tangina sa art nga lang, nagawa na nila. How much more for the next 5 to 10 years? Sa ngayon, tahimik na rin yung AI art kasi magkakamukha na. Di ba yung Wacom? Oo nga eh. Yung distributor ng... Na-high blood ako doon. Yung distributor ng mga drawing tablet. Hayop na yan. Nag-apologize sila, nakita ko eh. Hindi daw nila intention yun. Pero... Sino ginago nyo? Intention nyo yun? Alam nyo yun eh. Oo. May magko-call out sa inyo. Ini-screen nyo yung mga vendor nyo eh, di ba? Mga bad trip. Yun nga eh. Hindi kasi tingin ko nagtipid sila. Tsaka, yun nga eh. Art talk muna saglit, no? Hindi, ang nakakaasar kasi dito, kapag may modernization ng, tawag dito, ng mga products, no? Ng producer ng art products, gagamitin nilang excuse na, hindi namin alam na ganito pala yung nangyari. Yung subcon namin kasi, gumamit pala ng AI. Sorry guys. Oops. Ganun yung nangyari eh. Ganun nga. So how much more pag sa ibang products? What if AI na ang gumawa ng mga kotse? Diba? Magtitiwala ka ba? What if may AI ng architect? Diba? Lalo na sa trabaho namin, medyo kinakabahan na rin kami kasi may mga nade-develop na rin na AI for construction eh. For drafting design eh. Hindi ako mag-doubt na ganun. Pero hindi malabo mayari yan. Pero magtitiwala ka ba dun sa sukat ng AI, sa capability ng AI sa mga dimensions, ganyan, sa accuracy? Not yet. Not quite there yet. Hindi pa ngayon. Pero yun nga, kailangan mo maging handa. What if, di ba, as a consumer of YouTube, tayo, I think all of us are, di ba? What if magkaroon ng AI na YouTubers? Meron na. Alam ko yun, si Quebel Cup. Quebel Cup. Wala yun, may pushback yun. Tsaka si Quebel Cup, stupid eh. Stupid. Tanga yun eh. Hindi yan moron eh. Hindi, alam niya kasi hindi mag-fly, pero pinush niya sa mukha ng tao, nag-pushback. Yun nga eh. Pero, hindi siya i-appreciate ng tao kasi gusto nila yung organic. Gusto nila yung human thought nandun sa mismong product na pinapanood nila. Tsaka nakapanood ako ng AI na narrator. Ang pangit. Ang boring, di ba? Ang boring. Very robotic. It sounds like this. Tapos pinipilit ng AI magkaroon ng emotion pero wala eh. Wala talaga. Walang soul. Soulless content. Di ba pag-usapan natin dati kung paano magkaroon ng mga AI girlfriends? AI robots. Alam mo, hindi ako against sa AI robots, to be honest. Okay. Kasi perfect alternative siya sa mga taong hindi talaga successful sa romantic relationships. At interaction sa other people. Kasi may mga taong ayaw na lang mag-deal sa tao kasi bullshit. Kasi trinay nila, hindi nagwo-workout every time. Ayaw mag-invest emotionally. Ganun. Yes, so may mga taong ganon. So instead of hurting other people's feelings, why not resort to some alternative? Which is AI girlfriends, AI robots. It's sad. Nandun na ako, it's sad. Pero I'm not against sex dolls. Sex dolls, ganyan. Nangyayari talaga yun. Hindi naman may iwasan kasi nga alternatives eh. Diba? Parang safe na ako dito. Ba't pa ako lalabas dyan? Ganun. Tsaka kung ako nga tatanungin, wag na natin silang i-scrutinize sa choices nila. Kanya-kanya tayo ng trip. Kanya-kanyang preference sa buhay yan. Yun nga. Nabanggit ko yung YouTube, di ba? Biglang nag-pop sa isip ko eh. Ano yung ugali ng YouTuber na nakakabuisit para sa'yo? Sa akin, siguro sabihin niya ng purist pag nagpo-promote ng sugal. Okay. Parang, di ko kaya.
Hindi ko kaya yun. Kasi hindi naman nagsusugal eh. Yun din. And then... Kung ano? Sige, ikaw muna. Ito yung sa akin Dati pang ugali ng mga YouTuber to eh. Yung panay ang pilit nila sa mukha mo na mag-subscribe ka sa kanila. Oo, yun, nakakapikon yun. Make sure to like and subscribe, comment. Parang, dude, kung ako magsasubscribe ako sa'yo, gusto ko, mag-sell ka muna sa akin ng product mo. Maayos na content. Bigyan mo ako ng good content, then I will subscribe to you without you even asking me. Okay? It's not, it should not be forced. Don't force me to subscribe. Kasi pag ganun yung ginagawa ng YouTuber, nakaka-irita eh. Parang, you just mean business. You just mean numbers. Isa pang nakakapikon na habits nila. Yung may magbabargain sila. 1,000 subscribers, tatalon ako sa tulay. Yes, oo. Sobrang clout chasing na sobrang addicted na sila sa clout. Willing silang magpaka-stupid. Yun nga eh. Tapos yung ugali pa nila na hindi sila kontento sa subscription count nila. Halimbawa, ito may na-witness akong ganito eh. Sino bang YouTuber yun? iNaber yung pangalan niya. British YouTuber. Nakakainis kasi meron na siyang 400,000 plus subscribers. Tapos, magmula nung umabot siya sa milestone na yun, panay ang pilit niya sa mga tao in every video that he uploads that time na, guys, help me get to 500,000 subscribers. Please help me get to 500,000 subscribers. I beg you, please. Panayang ganun niya sa nakakarindi na, no? Sa bawat video niya. So, ang resulta, nag-subscribe ako sa kanya. Kasi nakakarindi na. Nakakarindi na. Namimilit siya na mag-subscribe ka sa kanya. Meron din akong YouTuber dito. Local siya. Local YouTuber siya. Content niya mga bikes na pangalanan. Parang natutuwa ako sa kanya kasi nagbibigay siya ng tips about sa pagbabike, ano yung tamang shifting sa gearing, ganun. Nung tumagal-tagal parang lumaki-laki na yung niya, subscription count niya. Lagi na niyang sinasabi sa dulo na mag-subscribe kayo and mag-like para naman mapantayan yung effort na ginagawa ko dito. Tapos ako nag-unsubscribe na ako yung parang wala naman nagsabi sa'yo na mag-ikot ka sa buong Pilipinas using your bike. Yun nga choice mo yun Ba't kailangan mong guilt trip ng para naman mapantayan yung effort na ginagawa ko dito. Ang enang yun. What the Anong trip mo, bro? Yun yung ayoko eh. Ano nangyari sa'yo? Ba't na-adik ka sa cloud? Yung mga YouTuber na nagkakaroon na ng attitude. Pagdating sa subscription. Sinasabi pa niya na hindi kasi biro yung effort na ginagawa niya. Sana kahit like man lang or subscribe para mapantayan daw yung effort niya. So parang... Sino nagsabi sa'yo na gawin mo yun, di ba? Sino ba nag-utos sa'yo? In the first place. Ang inang yan, walang pinagkaya ba doon sa kinukwento ko na help me get up to 500,000 subscribers. Sige na. Nung sinabi niya yan doon sa recent video niya, para naman mapantayan ang effort na ginagawa ko dito. Inanto, unsubscribe. Diba? Ang puta. Imbes na, hindi kasi ang ayoko sa YouTuber, yung pag they mean business only. Gusto ko, grounded ka, na binibigyan mo ako ng content na gusto ko without me asking for anything. Siguro yung sinasabi na, parang inutusan natin sila, di ba? Pero hindi, dapat nag-focus ka na lang sa content mo. Yun nga eh. Diba? Ba't kailangan mo mag-guilt trip ng... Tsaka, ang paniniwala kasi nila, ito myth lang to ng mga YouTubers eh. Probably ng mga streamer din sa Twitch. I don't know. Na kapag tinatanong, pag you're asking your audience to subscribe to you, mag-work daw yun. In some cases, it works. Pero for some people like me, it doesn't work kasi ang annoying mo eh. Parang all about numbers ka lang. Ganun. Nakasubscribe na nga sa'yo. Ano pa bang? Yun nga, all about money ka lang. Diba? Gusto ko, parang bigyan mo lang ng content na na-enjoy ko. Tapos, actually, may binibigay ka na rin na bagay in return eh. Ano yung bagay na yun? View. Diba? Binibigyan mo na siya ng view count. The fact na nag-view ka dun sa sa product niya, okay na yun eh, di ba? Effort na yun eh. Effort na yun eh. Kaya... Mapantayan naman ang effort na ginagawa ko. Ayoko yung guilt trip eh. Irantong parang kinain ng sistema. ang pangit na ugali talaga ng ganun sa mga YouTubers. Pag may ganun na ang nakakarindi na, hoy, sige na, tulungan nyo makaabot ng 10k subs, ng 100,000 subs. Don't you have enough? Una sa lahat. Tapos mangi-scam ka ng subscriber mo kaysa papag-giveaway ka tapos di pala totoo. Di ba? Yun nga eh. Kasi di ba una sa lahat, pag meron ka ng 10k subs, may monetization ka na nun eh. Di ba? Di ba? Let them subscribe to you naturally, organically, without you even asking. Di ba? Shut up. Ito sample na lang. Annoying eh. Ito sample na lang. Okay. Cliché.
Si Kong, nagsabi ba yan na mag-like naman kayo, mag-subscribe sa page, sa channel ko? Hindi naman, di ba? For the sake of content lang sila eh. Hindi naman nila sinabi na, mag-like kayo sa amin, mag-subscribe kayo. Wala naman, minamakpahan nila yung ganong mindset eh, di ba? Yung, di ba, yung, dami nagsasabi, idol nila si Kong eh. Parang, tignan nyo, siya na nagsiset ng example paano maging tamang content creator. Di ba? Yun na lang eh. May mga chances kasi na baka nga makatulong sa view count mo, yung subscription count mo yung pamimilit. Pero kasi, most of the time, it makes you look pathetic. Parang desperado ka. Desperado ka for numbers, for money. Para ma-flex mo na, YouTuber ako, meron akong 10,000 subscribers. Baka irrelevant kayo lahat. Ganun ba yun? Lumalaki kasi yung ulo eh. Pag ganun. Kaya pag may ganung YouTuber talaga, wala na akong pake. Bahala ka dyan, unsubscribe. Ako din eh. Tsaka pag ginawa mo yun, nag-unsubscribe ka sa mga ganung YouTuber, napaka-liberating eh. Parang you're free from toxic. You're just freed from pressure. Ganun. Makita sila tapos iutusan ka na naman mag-subscribe or mag-like. Nga eh. Pero ito naman, I'll give this one a pass. Yung mga naglalagay ng subscribe sa screen nila without them saying it. Sa dulo ng video, subscribe. Okay lang yun. Okay na yun. Walang problema doon. Pero yung sa gitna ng video mo, sa huli ng video mo. I-promote mo lang naman yung page mo tapos okay ka. Yun nga eh. Dati alam ko ikaw ginawa mo to sa podcast. Yung like and subscribe. Kasi tingin ko nung time na yon mukhang sa isip mo siguro nung time na yon nag-work pa pero hindi mo na inulit. Kasi parang na tayong tanga nun eh. Hindi, tsaka let them come. Kaya nga ako hindi ko ginagawang, mag-subscribe kayo sa amin ha. Tsaka, ang lame tsaka mindset ko naman sa podcast na to parang, basta dumaldal lang tayo ng dumaldal. Gaya ngayon, madaldal kasi akong tao eh. Daldal lang kami ng daldal dito. Bahala na kayo dyan. Diba? At saka magmumukha lang tayong, yun nga, pathetic. Mukha tayong stupid na desperado sa numbers. It doesn't matter. The world doesn't owe you shit. Regardless. Yun lang. And then, kapag mayroong toxicity sa mga YouTubers, leave. Leave. Kasi padami na ng padami. Padami na sila ng padami. Sa cycling community ba, may ganyan na rin talaga? Maliban doon sa kinakwento mo Wala naman. Alam mo, tonto nga ako sa mga dito sa mga local content creator about sa bike kasi more on bike lang talaga sila. Wala silang drama, no? Gusto lang nila mag-bike. Yun lang yun. Share lang nila yung tips nila na natutunan nila along the way, ganun. Sa akin, wala pa naman toxic na Sana wala. Sarap mag-bike. Si Ian Howe. Sarap mag-bike. Gagi, naglago na loop kami. Ngayon alam mo na, gano'n kakahina mag-bike. Parang lang yun, Joke lang yun. Bit lang yun, bit. Gago. Gagi. Lagi siyang gano'n. Kasi pag pinapanood ko yung video niya, pakiramdam mo, napakahina mo mag-bike. Yun nga eh. Yun nga, very annoying lang talaga yung... May iba kasang na may mga annoying lang talagang bagay, may annoying lang talagang thoughts yung tao na i-bring up sa'yo. May mga annoying things ba na tinatanong sa'yo yung mga tao lately? Wala naman. Ever since naging adult ka? Meron, pero kinakalimutan ko kasi nga stupid eh. Kaya nang... wala na akong maalala eh. Wala maalala sa ngayon ha? Baka next week, i-chat ako sa'yo. Yung pinaka-annoying na tinanong sa akin, magmula nung naging adult ako, kailan ka mag-aasawa? Ay, wala mo tatanong sa akin na ganyan. Buti naman. Wala? Ikaw? Wala. Bakit? Hindi kasi pag may nakita akong kakilala ko dyan sa labas, no? Tapos matagal may nagsabi sa akin na nakaraan lang, siguro lungkot ang buhay mo, wala kang asawa eh. Ay, gago, yun nga, nakakainis yung ganun. Tinignan ko lang siya, tapos parang, mas malungkot ka kasi may asawa ka. Nasa prison ka eh. Joke lang. Tapos sabi ko na lang, may trabaho naman ako eh. Tsaka may sahod ako eh. Hindi ako pal. Tangina, parang dinaan nila sa kasiyahan yung pag-aasawa. Depende naman eh. Naman, siguro masaya nga siguro sa kanila, pero... Tapos at the end of the day, magra-run sila. Yung asawa ko, di ako pwede lumabas eh. Yun nga eh. Tingin ko kasi, pag nasubukan na nila, tapos hindi sila natutuwa, pipilitin ka nilang gayahin mo sila. O kasi gusto nila, sumali ka sa club nila ng mga, siguro miserable sa marriage nila. Ewan ko sa kanila, pero nagpantiglag tayong ako doon. Yung sinabi mo, lungkot. Yun nga. Wala ka babuhay ko, hindi naman. Yun nga, sobrang annoying kasi natatanungin ka ng ganun. Parang,
kilala mo ba ako? Alam mo ba yung buhay ko? Alam mo ba yung sitwasyon ko? Tinignan ko lang siya, tapos parang, sip-sip ko na lang, malungkot ka kasi may asawa ka. Hindi, ang stupid lang kasi na yung timeline, yung pacing nila sa buhay, kailangan kagaya sa'yo. Parang gusto nila, nasa edad ka ng ganito, dapat may asawa to ka na eh. Ito yung pinakamalala eh. Anong plano mo, pre? Gumaganon pa sa akin. Tapos sabi ko naman, tumandang mag-isa, masaya naman ako eh. Ganun. Tsaka, yung yung mga anong plano mo sa buhay? Anong plano sa buhay? Ba't ko kailangan i-share sa'yo? Sino ka ba hayop ka? Tinanong pa ako, magpapamilya ba kayo? Gumanon pa sa akin. Tapos sabi ko, nakakatamad eh. Gumaganon lang ako. Every time na may itatanong sa akin ganyan, yung mga annoying na tungkol sa buhay, nag-iiba yung sagot ko eh. Depende sa mood ko, depende sa araw na tinatanong mo ko. Tsaka, ano mo pakialam ninyo? Bakit kailangan gumaya ako sa inyo? Tsaka pwede ba, pag alam nyong single yung tao, wag niyong kailangan magkakajowa. Ba't yung magkakajowa? Kasi nakakairita. Tingin kasi nila hindi ka totoong tao kapag single ka eh. Hindi ka full-fledged human being. Hindi ka sa akin kasi parang, pakialam mo ba? Ayoko lang eh. Tsaka, pag sinasabi... Ang hirap kasi i-explain yung bagay na nakikita naman na nila. Yun din, diba? Parang, yun nga, tsaka may mga parts din kasi na depende na lang sa sitwasyon eh. Halimbawa, masaya ako, tinanong mo kung ganyan. May isasagot ako sa'yo na lighthearted. Pero kapag hindi maganda yung mood ko, may isasagot ako sa'yo na mabigat. Baka masaktan ka sa sasabihin ko kasi hindi mo naman ako kilala eh. First and foremost. No, shut up. Tsaka, ang lame lang, bakit kailangan nating sumabay sa agos masyado? Tinan mo na lang i-observe mo yung sarili mo. Dapat ka ba bang mag-family o hindi muna? Dapat ka ba bang, di ba? Ma-assess mo naman sa sarili mo yan eh. Oo nga. Tsaka bakit irarush? Napag-usapan natin to last time, alam ko eh. Pero yun nga, ang annoying lang ng mga tanong ng tao kapag tumatanda ka na. Kailangan mag-aasawa. Ba't wala ka pang jowa? Ayoko lang. Wala kang pakialam. Hindi ako nanghihingi ng pera sa'yo. Tangina ka. ang kakanser kaya ng mga magulang ko nga, hindi ako ginaganyan. Kayo pa kayong mga hayop kayo. Yung sa akin, tatanong lang minsan, anong plano mo? Ganito, ganyan. Tumatanda ka na, 30 ka na. Yun yung pananaw nila. Pero ako, I'll just do my thing. Whatever. Yun lang naman. Kung ako yun, anong plano mo? 30 ka na. Ka nang hingi alam, wala kang ibang plano sa buhay mo. Hindi, tsaka nagkukos siya ng ingay sa ulo mo eh. Alam mo yun, parang rattling. Yung hindi ka pressured pero irritable ka. Putang ina, paulit-ulit kayo. Tragis naman. Yun nga eh. Naisip ko nga eh, ikaw ba, madalas ka bang tumingin sa comment sections? Ng any post? Oo. Ang ingay, di ba? Diba? Wala ka rin Tapos paulit-ulit. Similar doon. Yung nangyayari. Lately pala, naisip ko lang. Very random thought. Ako si Mr. Random Thought eh. Okay lang ba? Si Boy Random. Ikaw si Boy Random eh. Abdul goes random. Yun. Naalala ko lang yung comment section sa Flip Top. Dude, ang ingay. Sobra. Ang daming rapper doon bigla eh. Ang daming cancer ang puta. Nape-pressure nga ako para kay Enigma kung ako yung may-ari ng liga. Parang putang ina. Sakit sa ulo nun. Parang hindi kasi ang nangyayari kapag may battle results na hindi nila gusto yung resulta. Bash talaga yun. Bash kung bash. Kawawa yung nanalo dun sa... Albawa kasi may nangyayari talaga minsan. Bakit nanalo? Bakit nanalo tong MC na to? Dapat ito yung nanalo. Ako nag-agree ako. Ba't nga ba yun yung nanalo? Pero masisisi mo ba yung judges? Dun sa actual scene. May nakita sila na hindi nyo nakita, di ba? Ganun. Kasi... Nakakapikon doon yung mga side comments. Paanong side comment? Yung, di ba, sasabihin na nila na ba't nanalo yan? Bobo namang rapper yan, di naman marunong yan eh. Yan. Sino ba kayo para magsabi nun? Yan, nagmarunong ka pa. Nagmarunong pa. Di na lang sabihin na, sa assessment ko kasi dapat ang nanalo itong MC na to kasi nakulangan ako sa performance. Okay yun. Pero yung sasabihin mo, bobo, walang kwentang rapper. Di ba? Pero sino ka ba? Putang ina. May mga... Tangina ka. Time ka na. May mga... Extend ka pa, gago. Yun nga yung unggoy. Yung mga unggoy sa comment. Unggoy na tinatawag nila. Kung ako kay Enigma, putik, mababad trip din ako doon. Alam ko bad trip siya sa ganun eh. Si Enigma mismo, nauunggoyan talaga siya. Pero may time na si Enigma mismo, vineto niya yung
battle result. Oh. O yung ang dapat siya mismo yung ano. O siya mismo yung nagsabi na hindi, ito dapat yung nanalong MC. So vineto ko yung resulta. Ito na yung nanalo. Pero aminado ko maraming mga questionabling battle dun na kamot ulo talaga ako. Paano nanalo to? Tangin, ang daming stumble, ang daming choke, ang hihina ng punchlines. Tapos nanalo pa yan. Para sa'yo, sarili mong assessment yun. Ang malupit nun, hindi lang ako eh. Hindi ako alone dun sa assessment. Tapos yun nga, hanggang ngayon may mga taong hindi pa rin maka-move on sa mga battle results ng rap battle eh. Diba? Mga fucking normies. Yung mga nagkukwentas ng vape. Tapos naka Jordan 1 na naka 2x999 ganun. Tangina, shots fired. yung mga sasakay ng jeep naka Jordan 1 na na tigti 300 sa Marikina. Tapos yung sapatos Macbeth. Joke lang. Hindi Macbeth. Pero yung Macbeth. Random thought lang yun. Basta yung mga nagkukwentas ng vape. Naiirita ka dun. Tangina, judgmental ng episode na to. Dahil nga about dun. Yun yung pet peeve ko sa tao. Alam mo nagvi-vape siya tapos nakakwintas. Hindi kasi eyesore, di ba? Ang pangit tingnan. JJ, putang ina. Ay nako, tama na nga. Tama na. Masyado na mainit. Yun lang, I hope you enjoyed that episode. Salamat. Hopefully. Salamat sa pakikinig and everything. We're out. Out.